Virgo, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong energy update for April 16 to 30, 2024. So this is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment kung paano kayo makakapag-book. Okay, Virgo, let's see. Second half ng April. What's coming to you? Update ng energies for you. For Virgo. Okay. Let's see. Oh. Okay. Virgo, maaring meron kayong mga kailangang harapin. Oo, na mga bagay na iniiwasan nyo na harapin. Maybe because natatakot kayo sa pwedeng mangyari, natatakot kayo sa pwedeng magiging epekto sa inyo. But, this is your energy, the Four of Cups. Merong discontentment. Oo. Maaring, meron kayong nakuha na hindi nyo ina-expect na yun lang yung makukuha nyo. Alam mo yung feeling na gano'n na, example, inaasahan mo ang iyong income or ang iyong komisyon ay 100,000. Pero nung nilabas na, 50,000 lang. O diba parang, ano ba? Bakit? Nasaan na yung 50,000? Oo. Pero, hindi mo nakikita yung value ng 50,000 na hawak mo na. Kasi pwedeng to follow na lang yung another 50,000. Alam mo yung ganong feeling na nagpo-focus ka dun sa wala, dun sa what could have been, what you could have, versus na what you already have, 'di ba? Nagfo-focus ka doon sa ano yung nawala sa iyo kaysa doon sa kung ano yung meron ka na. Which is dapat yung kung ano yung meron ka na kasi yan hawak mo na 'di ba? So this is about being grateful for the blessings that you have. Kasi if nandun ka sa energy ng lack, no, may kulang, lagi may kulang, wala kang ma-appreciate kasi lagi mong nakikita na may kulang eh. So, it's time for you to reverse that energy and focus on the blessings na meron ka. Dahil kasi pag alam mo na blessed ka, you will be more grateful, thankful, no, dun sa blessings mo. At dahil doon, nagka-create ka ng positive energies and these positive energies attract more blessings. Okay? So, meron kasi ritong opportunity for you na hindi mo napapansin dahil maaring busy ka sa mga bagay na wala sa'yo. Okay? So, this can be a new relationship, new love offer, person who cares about you pero hindi mo napapansin, or someone or any opportunity for you ngayon to improve on your career, your finances. Pwedeng merong job offer na hindi mo napapansin. Okay? So, with the Five of Cups as your challenge, possible rin kasi na nanggaling ka sa isang loss, sa isang failure. So, this can be a failed career, a failed project, endeavor, relationship. Natin na mo, ganun na naman yung energy niya. Nakatingin siya dun sa mga natapon. So, hindi niya nakikita yung nag-uumapaw dito. Okay? So, syempre, hindi naman ito mag-resonate para sa lahat ng Virgo. But, if you feel like nandun ka sa ganitong sitwasyon na hindi mo nakikita yung blessing sa harap mo, might as well count your blessings. Write down anything that you are thankful for. Yung pagkakaroon ng maayos na kalusugan, meron pagkain sa ref, 'di ba? May trabaho ka, na malusog ang pangangatawan ng pamilya. Alam mo yun, little things pag naisip mo, pero malaking bagay siya pag nagsama-sama.
Okay? Yung good health na lang is one of the major blessings that we can have, no? Yung iba may mga sakit, namomroblema sila sa kalusugan nila. So, if you are someone na maayos ang pangangatawan mo, walang problema sa kalusugan mo, you count that as a blessing because that alone is a big blessing sa'yo. Okay? And let go of the things na wala ka ng control, anything na tapos na, wala na tayong magagawa, and focus on what's in front of you, hindi yung ano yung nasa likod mo. Okay? Dahil meron kang opportunity to grow. Tingnan mo, 3 of Wands. You have the opportunity to expand, to be more abundant. The moment na ibaling mo sa kabila ang tingin mo, oo, ibaling mo doon sa blessings na yon. Because maraming opportunities coming in for you. Yung iba, opportunities abroad. Yung iba, anything that will grow your finances. Some of you naman, more connections, more friendships are coming in. Tingnan natin, ano tong mag-grow or mag-expand sa iyong life. Second house, oh my God. Second house is about your money, your finances, your skills. Okay? So, yung iba sa inyo, maaring kailangan nyo nang ituloy yung mga plano ninyo na pag-aaral, pag-improve ng abilities ninyo, ng skill set ninyo. Dahil yan yung mas magbibigay sa inyo ng opportunity na magkaroon ng mas maraming sources of income para magkaroon kayo ng financial stability. Okay? And then, your blessing is the Tower. So, this is a major change in your life na sa una, para siyang blessing in disguise. Pero, in the end, you will realize, kaya pala nangyari yun. Dahil ito pala yung kapalit. Which is a better situation. What is this Tower? 8th house. So, 8th house is about endings and new beginnings. So, you might be letting go of the things that are no longer serving your highest good. Ito yung ang analogy kasi rito sa the Tower is, di ba may mga buildings na matanda na, no, mga 50 years above na hindi na safe na tirahan or magkaroon ng offices doon. So, ang nangyayari, ginagawa silang yung condemned building. Pero, syempre, bago makapagpatayo ng bagong building doon, kailangan i-destroy muna yung old building. So, yun yung energy ng the Tower. It's like destroying the old para makapaggawa ng bago na mas matibay, mas maganda, mas modern, mas updated. Okay? So, for your money, career, finances, you have the King of Cups and the Four of Swords. So, some of you, meron ditong magpapahinga muna, babakasyon. Oo, lalo na kung nagkaroon kayo ng sakit, no? Physical illness. I feel like you need more time to rest and take care of yourself, recuperate. Okay? Meron ka ring mga venture na sisimulan, projects, trabaho, career, business, na kung saan medyo relax ka lang, no? Yung tipong hindi ka masyadong mapapagod pero may kikitain ka. Oo, you are tapping into your creativity. Kasi nga, 'di ba, sabi nila, kapag daw ang trabaho mo, ang career mo is something that you love, no? The work that you love, no? Mahal mo yung trabaho mo. Hindi mo siya mako-consider na trabaho kasi parang feeling mo hindi ka nagtatrabaho kasi nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. Something like that. Okay, you are also going to be more determined sa mga ventures mo. Yung iba sa inyo, merong papasuking business or investment na mabilis siyang mag-grow. So, for your relationship, you have the Magician and the World. Some of you pwedeng papasok sa isang long-distance relationship. Some of you, you are manifesting your romantic partner, yung mga single dyan. Meron ditong energy from abroad. Pwedeng abroad o OFW yung person nyo. Or isang foreigner.
Someone is checking on you, no? Oo, may na tinitingnan ang iyong social media. And when it comes to relationship, kung gusto mo na magtagal ang inyong connection ng partner mo, mas maganda na open kayo sa isa't isa. You will also be supported by the people na nagmamahal sa'yo, naniniwala sa kakayanan mo. O, diba, Virgo, there's definitely abundance in your life right now. Take advantage of that and maging bukas ka sa mga bagay na pwede mong baguhin sa iyong buhay at mag-focus sa mga gusto mong i-improve pa because this is going to be a blessing sa iyo. Okay? So that is your reading, Virgo. Thank you so much. Bye!